Half a year na lang ay matatapos na ang marriage contract niyo ni Sebastian. Sabi ni Camila, ang lola ni Sebastian. Hanggang ngayon, wala pa rin bang progress sa relasyon niyo? Tanong ulit ni Camila at uminom ng tea. Napabuntong hininga na lang si Eve. Pasensya na po, La. Pero wala pa rin po eh. Inilapag ni Eve ang tsaa. Kahit anong gawin ko ay mukhang wala po talagang plano si Sebastian ayusin ang relasyon namin. Sa tingin ko po, hinihintay na lang talaga niya na matapos ang kontrata namin para maging malaya na sila ni Hazel. Malungkot na lang na napangiti si Eve. Kahit na halos magtatatlong taon na silang hiwalay ay si Hazel pa rin po ang mahal niya. Ano ba naman pong laban ko sa first love niya? Nagulat si Eve nang medyo malakas sa ibinagsak ni Camila ang tasa nito. Anong laban mo sa first love niya? Tanong ulit ni Camila sa naging tanong niya. For goodness sake, Eve! Ikaw ang asawa ni Sebastian, kaya't mas may karapatan ka sa kanya. Napanguso naman si Eve. Pero hindi naman po ako ang mahal niya. Napatitig na lang si Camila sa babae at napabuntong hininga. Hinawakan niyang kamay ng babae. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Eve. Bakit hindi mo ipakita kay Sebastian na mas karapat-dapat ka sa kanya kaysa sa babaeng yon? Hinawakan ni Camila ang kamay niya. Huwag kang sumuko, Eve. Huwag mong susukuan ang apo ko. Ikaw lang ang gusto kong maging asawa ni Sebastian at wala nang iba pa. Ngumiti na lang si Eve. Ayaw din naman niyang mangako sa matanda dahil baka mas lalo itong madisappoint. Disappointed na nga ito dahil sa 2.5 taon nila ng apo nito ay walang progreso. Napatingin siya sa matanda nang tapikin nito ang kamay niya. Huwag ka mag-alala. Mag-iisip tayo ng paraan. Akong bahala sa'yo. Kumindat pa ang matanda dahilan para bahagyang matawa si Eve. Sa lahat ng tao sa mundo, ay ang number 1 niyang kakampi ay ang lola ng asawa niya, si Lola Camila. Magkaibigan ng lola ni Eve at ang lola ni Sebastian. Maaga siyang naulila dahil minsan silang naaksidente habang pauwi at si Eve lang nakaligtas sa pamilya. Si Lola Camila kagad ang kumupkup sa kanya at ito na nga ang nagpalaki sa kanya. Hindi lang siya nito binigyan ng bagong tahanan, kundi binigyan din siya nito ng bagong pamilya. Kaya naman simula pa bata ay kilala na nila ni Sebastian ang isa't isa. Alam ni Lola Camila na may gusto siya sa lalaki. Kaya naman noong 23 na siya at 25 naman si Sebastian ay ipinagkasundo sila. Siyempre hindi pumayag si Sebastian dahil may long-time girlfriend na ito, si Hazel. Ayaw ni Lola Camila sa babae dahil hindi sa mahirap ito, pero nakikita ng matanda sa babae na gusto lang umangat sa buhay ng babae, kaya't inaakit nito ang apo niya. Binayaran ni Lola Camila ang babae ng 1 milyon para umalis ng bansa. Kinuha ng babae ang pera at kinabukasan nga ay hindi na ito nagpakita pa sa apo niya. Tama ngang talaga ang hinala niya. Pera lang ang habol ng babae sa apo niya. Wala rin namang kaalam-alam ang lalaki sa ginawa ng lola nito. Kaya naman walang nagawa si Sebastian kung hindi ang pakasalan na lang si Eve. Pero ang kapalit naman ito ay 3 taon lang silang ikakasal. Kapag hindi nag-work ang marriage nila, ay maghihiwalay na sila at hindi na makikialam ang lola nito sa buhay niya. Which is pumayag naman ang Lola Camila nito. But still, ilang buwan na lang ay matatapos na ang kontrata nila at wala pa rin silang progress. Sinubukan naman lahat ni Eve para mahalin din siya ni Sebastian. Naging mabuti siyang asawa, naging loyal, at palagi itong nilulutuan. Hindi na nga siya nagtatrabaho para lang mapagsilbihan ng lalaki. Pero wala pa rin. Deadma pa rin siya. Naramdaman ni Eve na hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Sebastian si Hazel. Kaya't kahit anong gawin niya, ay hindi siya nito matatanggap. Sebastian! Tawag ni Eve sa asawa at nagmadali na bumaba galing sa 2nd floor. Huminto naman ang lalaki at hinintay na makalapit siya. Libre ka ba bukas? Seryoso pa rin ang mukha ng lalaki. I have meetings tomorrow. Why?
Napalabi naman si Eve. Anong oras ka ba uuwi? Napailing si Sebastian. I don't know. Why? Napakunot noon naman si Sebastian nang makita na parang nagdadalawang isip ang babae na magsalita. Kung may gusto kang sabihin, Eve, sabihin mo na. Marami kasi akong gagawin ngayon. Sabi ni Sebastian. Birthday ko kasi bukas. Mabilis na sabi ni Eve. Napakagatlabi siya. Kung okay lang sa'yo, gusto ko sana na sabay tayong mag-dinner. Dinner lang dito sa bahay. Magluluto ako. Napatitig si Sebastian sa babae. Bakit mo pa kailangang magluto? Pwede naman tayong kumain sa labas. Huminga ng malalim si Eve at ngumiti sa lalaki. Mas gusto ko kasi na ako ang magluto. Isa pa, ni minsan na hindi tayo nagkakasabay ng kain at hindi mo pa natitikman ang luto ko. Bigla namang napaisip si Sebastian. Tama nga si Eve dahil sa tuwing umagay agad siyang umaalis at sa opisina o restaurant na siya kumakain. Sa gabi naman ay gabi na kung umuwi at minsan tulog na ang lahat ng tao sa buong bahay. Sa iisang bubong man sila nakatira ay magkaiba naman sila ng kwarto. Ikaw ang bahala. Natuwa naman si Eve sa sagot ni Sebastian. Thank you, Sebastian. Tumangulang ang lalaki. Bye, ingat ka sa trabaho. Kumaway-kaway pa siya habang papaalis ang asawa. Napahawak siya sa dibdib dahil sa sobrang pagkabog nito. Kanina pa siyang kinakabahan dahil natatakot siya na baka i-reject siya ng asawa. Pero natuwa naman siya dahil pumayag to. Noon naman na mga bata pa sila ay hindi nakakalimutan ng lalaki ang birthday niya. Pero noong meron na itong girlfriend ay nakalimutan na ni Sebastian ang lahat ng tungkol sa kanya. Pero ayos lang yun. Dahil ang mahalaga ngayon kay Eve ay pumayag ang lalaki. Agad na siyang namalengke para sa lulutuin niya bukas. Nagpasama siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Baste. High school pa lang sila Baste at Eve ay magkaibigan na sila. Lahat ng sikreto niya ay alam ng lalaki. Pati na rin ang feelings niya para kay Sebastian. Hindi ka pa rin ba susuko sa lalaking yun, Eve? Tanong ni Baste habang namimili ng mansana sa grocery store. Bakit naman ako susuko? Meron pa akong half a year para mapabago ang relasyon namin. Kinuha ni Eve ang orange at nilagay sa cart. Napanganga na lang si Baste. Ano namang gagawin mo sa kalahating taon, Eve? Wala ngang nangyari sa 2.5 taon eh. Kalahating taon pa kaya? Ngumiting bumaling si Eve sa kaibigan. Wag na nga lang nega, Baste. Okay? Suportahan mo na lang ako. Napangiwi naman si Baste. Talaga? So suportahan kita sa katangahan mo? Napailing na lang si Eve at tinapik ang balikat ng lalaki. Hindi katangahan ang tawag doon, Baste. Kung hindi ka pa nagmamahal, hindi mo malalaman. Nagtitiis ka dahil mahal mong isang tao. Handa kang gawin ng lahat dahil sa pagmamahal. Ganon. Pinanlakihan siya ng mga mata ng lalaki. Manhid. Manhid ang tawag doon, Eve. Napatakip na lang si Eve sa tenga dahil talagang idiniin pa ng lalaki ang pagkakasabi nun sa tenga niya. Ano ba yan, Baste? Ang ingay mo ah. Kakaistorbo ko sa ibang tao. Umikot ang mga mata ni Baste. Nilakasan ko lang para marinig mo. At malay natin kung magising ka sa katotohanan na kahit kailan, hindi ka mamahalin ng asawa mo. Napailing na lang si Eve. Come on, Baste. Just support me this time, okay? Please? Napatitig ang lalaki sa kanya. All these years, kahit nung high school pa lang tayo, Eve, sinusuportahan na kita sa kagagahan mo dyan kay Sebastian. Pero wala ka namang napapala. Maliit na ngumiti si Eve. Alam naman niya na nag-aalala lang ang kaibigan niya sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito. This is the last time, okay? Kapag natapos na ang kontrata namin at wala pa ring progress, susuko na ako. This will be my last hope. Mas lalong napatitig si Baste kay Eve at napabugan na lang ng malakas na hangin. Kahit na anong gawin niya, hindi talaga siya makahindi sa kaibigan. Kahit na sa mga kagagahan nito ay sinusuportahan niya pa rin. Okay, fine. Matigas na sabi ni Baste na ikinatuwa naman ni Eve. This will be the last, okay? Tinuro pa ng lalaki si Eve. Tumango naman siya.
Promise, this will be the last. Itinaas pa niya ang kanang kamay bilang pangako sa kaibigan. Biglang napanguso at napapikit si Eve nang pisilin ni Basti ang ilong niya. Pasalamat ka at mahal kita. Dahil kung hindi ay, matagal ko nang ibinagok yung ulo mo sa bato. Napangiti naman si Eve at niyakap sa bewang ang lalaki. Pero hindi mo naman gagawin yon dahil mahal mo ko, diba? Napailing na lang si Basti. He loves Eve like a sister that he never had. Kaya nga kung anong gagawin nito ay handa niyang suportahan ng babae. Kahit naman kasi anong pagprotekta niya sa babae mula kay Sebastian, ay si Eve mismo lumalapit sa lalaki. At ang babae mismo lumalapit sa heartbreak. Kinabukasan ay agad na nagluto si Eve ng mga paboritong ulam ni Sebastian. Nagpa-order na rin siya ng cake kay Basti na agad naman itong hinatid. Happy birthday baby! Bati ni Basti kay Eve at hinalikan to sa noo. Anyways, hindi na ako magtatagal since alam kong busy ka naman. Pero magkita tayo bukas dahil bukas ko nalang isa-celebrate ang birthday mo. Dahil may special someone ka naman na gustong makasama ngayon. Napangiti naman si Eve. Okay, thank you Basti. You're the best. Napailing na lang ang lalaki nang kindatan siya nito. Nagpaalam na rin si Basti kaya nagpatuloy na si Eve sa paghahanda. Hapon na nang matapos siya sa pagluluto. Iniutos na lang niya sa mga katulong ang pag-arrange nito sa mesa dahil maliligo na siya at magbibihis pa. Excited na siya sa magiging dinner nila ni Sebastian. Ang kaninang excitement na nararamdaman ni Eve ay biglang nawala nang sumapit ang 10:00 ng gabi at hindi pa rin umuuwi ang lalaki. Sinubukan naman niyang tawagan si Sebastian pero naka-off ang cellphone nito. Sinindihan na lang ni Eve ang kandila ng cake niya. Mag-isa na lang din naman siya dahil pinatulog na niya ang mga katulong. Happy birthday to me. Malungkot na natawa si Eve. Ito na nga lang ang huling birthday ko na mag-asawa tayo Hindi mo pa ako pinagbigyan. Ganun ba ako kahindi importante sa iyo, Sebastian? Malungkot siyang ngumiti at hinipan ng kandila. Kasabay ng pagbatay ng kandila ay siya namang pagbukas ng pinto at pumasok si Sebastian. Gising ka pa? Tanong ng lalaki. Napangisi na lang si Eve. Kinalimutan nga ng lalaki. Matutulog na rin ako. Good night. Walang ganang umakyat papunta sa kwarto si Eve. Nagtaka naman si Sebastian sa inista ng babae. Napatingin siya sa mesa na maraming ulam at puro paborito niya. Napatingin siya sa cake na may nakasulat na Happy Birthday Eve. Napasapo na lang sa noo si Sebastian dahil nakalimutan niya ang birthday ng babae. Nagkaroon kasi ng emergency sa opisina kanina kaya nawala sa isip niya. Sigurado siyang nagtatampo ang babae ngayon. Umakyat siya sa taas at kumatok sa pinto ng kwarto ni Eve. Pero kahit ilang katok na ang nagawa niya, ay hindi pa rin ito binubuksan. Napabugan na lang siya ng malakas na hangin. Mukhang galit na sa kanya ang babae. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Eve para hindi sila magkita ni Sebastian. Wala siyang gana na makita ang mukha ng lalaki, lalo na't galit siya sa paglimot nito sa birthday niya. So kwento na? May nangyari ba? Tanong kaagad ni Basti. Pilit nang ngumiti si Eve na kaagad naman niyang nabasa. Huhulaan ko nakalimutan niyang birthday mo kahapon Malungkot na tumango si Eve at uminom ng shake niya. Hinampas ni Basti ang mesa. Sinasabi ko na nga Kaya nga sinasabi ko sa'yo na tigilan mo ng katanghan mo sa lalaking yan. Wala ka na mapapala. Napabuntong hininga na lang si Eve at nalungkot. Siguro, tama ka nga Basti. Siguro nga, ito na yung time na kailangan kong bitawan ng pagmamahal ko para kay Sebastian. Natigilan naman si Basti na mag-umpisang umiyak na si Eve. Kinuha niya ang tissue at binigay sa babae. Huwag ka nang malungkot Eve. Hindi lang naman siyang lalaki sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ni Eve. Huwag kang mag-alala. Magba-bar hunting tayo mamaya at hahanapan kita ng gwapong lalaki para makalimutan mo yung hayop na Sebastian na yan. Wala nang nagawa si Eve nang hilahin na siya ni Basti at dalhin siya sa isang club. Ladies drink lang naman ang in-order niya para hindi siya gaanong malasing. Ano ba yan? Bakit ladies drink? Bakit hindi mo subukan ng ibang drinks dito?
Tanong ni Baste. Umiling naman si Eve. Hindi na, baka mamaya niyan ay malasing ako. Umikot ang mga mata ni Baste. Anong purpose ko dito? Tinuro pa nito ang sarili. Kaya nga tayo nandito para magsaya, hindi para magmukmuk. Enjoy your life, Eve. Wala namang pakisayo si Sebastian, kaya i-enjoy mo na lang ang life mo. Tinapik ni Baste ang balikat ni Eve. Don't worry, ako nang bahala sa'yo. Di naman kita pababayaan. Kinindatan pa siya ng kaibigan, dahilan para mapailing na lang siya. Uminom na nga ng uminom si Eve hanggang sa malasing siya. Nagsasayaw na siya sa dance floor nang biglang may lumapit sa kanyang lalaki. Hey beautiful, are you alone? Tanong ng lalaki kay Eve. Napangiti naman siya. Gwapo ang lalaki, matangkad at maputi. Kasama kong kaibigan ko. Nagulat siya nang bigla nitong hawakan ng bewang niya at hilahin siya palapit sa lalaki. Bigla siyang napahawak sa matitigas nitong dibdib. Sandali! Sinusubukan ni Eve na lumayo sa lalaki pero mas malakas to sa kanya. Medyo may tama na rin siya dahil sa alak. Hey! Bitawan mo nga ako! Sinubukan pa rin ni Eve na lumayo sa lalaki pero mukhang wala talaga itong balak na bitawan siya. Sinabi ng bitaw eh! Ngumisi naman ang lalaki sa kanya. Oh babe, huwag ka nang magpakipot pa. I can make your night hot and wild. Napangiwi na lang siya't napatingin sa paligid. Hinahanap niya si Baste, pero ang mokong ay hindi niya mahanap. Ang sabi nito'y ito ang bahala sa kanya, pero asa ng lalaki na ngayon ay kailangan niya ng tulong. Sabi ng bitawan mo ko eh. Kapag hindi mo ako binitawan, sisigaw ako. Pagbabanta ni Eve sa lalaki pero tinawanan lang siya nito. At anong isisigaw mo? Pwede kong sabihin sa kanila na girlfriend kita at nag-aaway lang tayo. Kumabog ng mabilis ang puso ni Eve dahil sa kaba. Eto na nga bang sinasabi niya eh. Mapapahamak siya kapag pumasok siya sa bar. Eto namang kasing Basti na ito eh. Kasalanan talaga to ng lalaki. Isali na rin si Sebastian. Hindi naman kasi siya pupunta sa bar na ito kung hindi siya galit sa asawa niya. Basta, kasalanan to ng lahat ng lalaki sa buhay niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Minamanyak ako ng lalaking to! Tinuro ni Eve ang lalaki na ngayon ay hawak ang kamay niya. Napatingin ang ilang tao na malapit sa kanila. Pasensya na. Nagbibiro lang ang girlfriend ko. Nag-aaway kasi kami. Nanlaki ang mga mata ni Eve. Anong girlfriend? Ngayon nga lang tayo nagkita, girlfriend mo na ako. Hindi ko kilala ang lalaking to. Tulungan niyo ako. Nagulat na lang si Eve dahil mukhang mas naniwala ang mga tao sa sinasabi ng lalaki kesa sa kanya. Hinila na nga siya ng lalaki papalabas ng bar. Nagpupumiglas pa rin siya kahit na medyo nangihinat nahihilo na siya. Huwag ka nang pumalag, miss. Nagsasayang ka lang ng lakas mo. Ang mabuti pa i-reserve mo na lang yung lakas mo. Mamaya sa kama. Gusto nang maiyak ni Eve. Lesson learned. Huwag nang magtiwala sa mukha ng isang tao. Gwapo man ito, ay manyak pa rin. Wala talagang pinipiling mukha ang mga manyakis. Ang akala ni Eve na katapusan na niya hindi pa pala. Nagulat na lang siya nang may sumuntok sa lalaki. Dahilan para mabitawan siya nito at bumagsak to sa sahig. What the heck? Sinong gumawa nun? Tanong ng lalaki habang nakahawak sa labi niyang pumutok dahil sa malakas na suntok. Napatingin to sa lalaking sumuntok dito. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa amin ng girlfriend ko, ha? Napasigaw ang lalaki at napahawak sa tiyan nito ng tadyakan to. What girlfriend are you talking about? Kinuha ni Sebastian ang kamay ni Eve at ipinakita sa lalaking nakahandusay sa sahig. She's my wife, you stupid! Ipinakita ni Sebastian ang kamay nila ni Eve kung saan nandoon ang singsing nilang mag-asawa. Agad na nasalo ni Sebastian ang asawa nang mawalan to ng malay. Mukhang tinamaan na talaga ito ng alak. Binuhat niya ito na parang isang bride. Hindi na muna siya umalis at tumingin sa lalaking muntik ng gawa ng hindi magandang asawa niya. Sa susunod, maghanap ka ng babaeng walang sabit. Kung ayaw mong isabit kita sa punot, lagyan ng salitang pervert. Napatiimbagang si Sebastian sa isipin kung anong nangyari sa asawa niya kung hindi kagad siya dumating.
Sa sobrang galit niya, tinadyakan pa niya ng 2 beses ang lalaki bago umalis. Nakauwi na nga sila sa bahay at inihiga na niya si Eve sa higaan nito. Ano bang nakain mo't pumunta ka sa lugar na yun? Hinaplos ni Sebastian ang buhok ng babae. Kahit kailan hindi ka naman pumupunta sa lugar na yun at hindi ka nagpapakalasing. Nagulat si Sebastian nang hampasin ng babae ang kamay niya at iwinaksi ito. Nakakainis ka, Sebastian. Birthday na birthday ko pero ginagalit mo ko. Nagtaka si Sebastian kung gising bang babae dahil nakapikit ang mga mata nito pero nagsasalita naman. I hate you. Napalabi na lang si Sebastian at hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ng babae. Hindi niya alam kung bakit pero ayaw niyang nagagalit sa kanyang babae. Iniiwasan niya lang naman to all these years sa marriage life nila dahil ayaw niyang makulong ang babae sa isang katulad niya na hindi naman ito mahal. I'm sorry, Eve. Close naman sila Sebastian at Eve noon pero simula nang magka-girlfriend siya ay lumayo na siya kay Eve dahil nagseselos ang girlfriend niya dahil sa pagiging close nila. Tama lang naman na lumayo na siya sa isang babae kung meron na siyang girlfriend para hindi magkaroon ng issue at pwedeng pag-awayan nila ng girlfriend niya. May kutob din si Sebastian noon na may kinalaman ng lola Camila niya kaya't umalis ang girlfriend niya pero wala naman siyang ebidensya. Kaya siguro mas lumayo ang loob niya kay Eve. Pero narealize niya na wala rin namang kasalanan ng babae sa ginagawa ng lola niya. Noon pa talaga ay ayaw na ng lola niya sa girlfriend niya. Pero dahil sa mahal niya ang babae ay ipinaglaban niya. Napabuntong hininga na lang si Sebastian at umalis na nga sa kwarto ni Eve. Kinabukasan ay nagising si Eve na masakit ang ulo. Hindi na niya maalala kung ano bang nangyari kagabi at kung papaano siyang nakauwi ng bahay. Napadilat siya ng mga mata nang maalala niyang nangyari kagabi na may isang lalaki na pilit siyang hinihila at sinasabi pa sa mga tao na girlfriend siya nito. Biglang tinignan ni Eve ang katawan sa ilalim ng kumot at nakahinga siya ng maluwag dahil kung anong suot niya kagabi yun pa rin ang suot niya. Biglang sumagi sa isip niya na may isang lalaki na nagtanggol sa kanya pero hindi niya maalala kung sino ito dahil nahihilo na siya ng mga oras na yon. Napapailing na lang siya. Baka kasi si Basti ang lalaking yun at iniuwi siya sa bahay. Natawa na lang siya nang maisip si Sebastian. Imposible naman ang lalaking yun. Wala namang pakialam sa akin yun eh. Kinalimutan nga niya yung birthday ko. Muling napailing si Eve at bumangon na para maligo't magbihis. Bumaba na siya para kumain. Nakahawak siya sa ulo niya habang papunta sa hapagkainan. Hinihilot niya ang masakit niyang ulo. Sa susunod ay hindi na talaga siya iinom ng marami. Siya rin naman kasi ang magsasuffer. Napahikab pa siya habang naglalakad. Manang, pahingi po ng kape, sabi ni Eve. Hangover, huh? Biglang napatingin si Eve sa upuan at nakita doon si Sebastian na prenteng nakaupo. Nagbabasa ng magazine habang umiinom ng kape nito. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Eve. Ibinaba ni Sebastian ng tasa at tumingin sa kanya. Hindi na ba ako pwede sa pamamahay na ito? Hindi naman nakasagot si Eve. As far as I know ay pamamahay ko pa rin naman to, right? Tanong ni Sebastian habang nakataas ang 2 kilay. Oo naman. Ang ibig ko lang naman sabihin bakit nandito ka pa. Hindi ba mga ganitong oras ay nasa opisina ka na? Pilit nang ngumiti si Eve sa lalaki. Eto ng kape mo, iha. Inilagay na ni Manang Bebe ang kape niya sa mesa. Salamat, Manang. Naupo na rin si Eve at nagsimulang magkape. Napatingin siya kay Sebastian nang magsalita ito. I just want to give you this. Nagulat siya nang bigyan siya ng isang bouquet ng lalaki. I know it's late but happy birthday, Eve. It's not that you're not important to me. Sadyang nagkaroon lang ng emergency sa kumpanya. Kaya't nakalimutan kong usapan natin. Napalabi naman si Eve. Pinipigilang mapangiti. Dahil sa pabulaklak ng lalaki, ay parang nawala ang galit at hampon niya sa asawa. Sana man lang kasi tumawag ka, di ba? Napabuntong hininga na lang si Sebastian. I'm sorry.
Napatitig naman si Eve sa lalaki at nakikita niyang sincere naman to kaya't ngumiti siya. Okay lang, bumawi ka na naman eh. Thank you dito sa bulaklak. Nagulat si Eve nang makita niyang ngumiti si Sebastian. Thank you. Napaiwas na lang ng tingin si Eve sa lalaki dahil sa sobrang pagkabog na naman ang dibdib niya. Akala ba niya'y kakalimutan na niya si Sebastian? Pero bakit at ano na naman kaya to? Binigyan lang siya ng bulaklak. Nagiging marupok na naman siya. Napakibit balikat na lang siya. Wala eh. Mahal niya. Pumasok na rin ng opisina si Sebastian habang good mood naman si Eve. Ito kasi ang unang beses na binigyan siya ng asawa ng bulaklak simula nang maging mag-asawa sila. Kahit kasi anniversary ng kasal nila ay wala talaga itong pakialam. Eve, may naghahanap po sa inyo. Napatingin si Eve kay Manang Bebe na may isang bata na nakasunod dito. Napatitig siya sa dalawang cute na bata. Pumantay si Eve sa mga bata. Kambal ba kayo? Nagkatinginan ng dalawang bata sa isa't isa bago bumaling sa kanya't sumagot. Opo. Namangha naman si Eve. Minsan lang kasi siyang makakita ng kambal na isang babae at isang lalaki. Ang galing naman! Anong mga pangalan nyo? Ako po si Danny at siya naman po ang kakambal ko na si Danica. Hinawakan ni Eve ang kamay ng dalawang bata. Ang cute niya naman! Biglang natigilan si Eve nang maalala niya na hinahanap siya ng mga ito. Teka, hinahanap niyo raw ako? Sabay namang tumango ang dalawa. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Ngumiti naman ang kambal. Dahil po kayo ang magiging mami namin sa loob ng 6 months. Hindi nakapagsalita si Eve dahil parang pinaprocess pa ng utak niya ang sinabi ng mga bata. Ano? May inilahad si Danny na sulat kay Eve. Nakatupi ito at may Lola Camila na nakalagay sa harapan ng sulat. Napatayo naman siya. Manang, pakiasikaso naman ng mga bata at bigyan po sila ng merienda. Tumango naman ng babae. O sige iha, halina kayo mga bata. Bibigyan ko kayo ng masasarap na pagkain. Natuwa naman ng mga bata at sumama kay Manang Bebe. Naupo sa sofa si Eve at binasa ang sulat. Dear Eve, kapag nabasa mo na ang sulat na ito, ay sigurado akong nandyan na sila Danny at Danica. Sila mga bata na nahanap ko sa bahay ampunan at kinupkup ko. Sa ngayon ay dyan na muna sila sa inyo at ituring yung anak ni Sebastian. Sana makatulong ang mga bata na maging maayos ang relasyon nyo ng apo ko. Huwag mo na rin akong hanapin dahil umalis ako ng bansa. Napanganga na lang si Eve nang matapos mabasa ang sulat. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Lola Camila pero hindi niya ito makontak. Mukhang seryoso nga ang matanda sa mga bata. Napatingin na lang siya sa mga batang masayang kumakain. Wala sa sariling napangiti siya dahil ang cute-cute ng dalawa. Okay lang naman sa kanya na may mga bata rito. At least hindi na siya maboboard. Ang iniisip lang niya ay kung anong magiging reaksyon ni Sebastian. What? Yan kaagad ang sagot ni Sebastian pagkatapos sabihin ni Eve ang tungkol sa mga bata. Pagdating nito galing sa trabaho. Is she crazy? Kinuha ni Sebastian ang cellphone niya at tinawagan ng lola nito. I can't reach her. Napakamot naman sa ulo si Eve. Mukhang sinadya niya na patayin para hindi siya makontak. Napasapo na lang sa noo si Sebastian. Bakit bang hiling mag-ampon ng matandang yon? Bigla namang natigilan si Sebastian nang ma-realize niyang sinabi at napatingin kay Eve na ngayon ay nakayuko na. I didn't mean you, Eve. Magkaiba naman kayo ng case dahil magkaibigan ng pamilya natin. Pero iba pa rin ang mga batang yon dahil hindi natin alam kung saan sila galing. Nagtaka si Sebastian nang takpan ni Eve ang bibig niya. Itinuro niya ang itaas gamit ang mga mata niya dahilan para mapatingin din doon ang lalaki. Nakita nila ang dalawang bata na nakadungaw at nang makita na nakatingin sila ay agad itong nagsitakbuhan at pumasok sa kwarto nito. Napabuntong hininga na lang si Eve at inalis na ang kamay sa bibig ni Sebastian. Alam kong hindi mo sila gusto, Sebastian, pero sana huwag ka namang maging harsh sa kanila. Mga bata pa rin sila eh.
Napabugan na lang ng malakas na hangin si Eve. Huwag ka rin sanang magsasalita ng mga ganyan. Sebastian, hindi mo naranasan ang mawalan ng pamilya. Oo, wala ka ng mga magulang pero nandyan naman ang lola mo. Samantalang ako, walang natira sa akin at ganun din ang mga batang yon. Hindi mo alam kung anong pakiramdam ng mag-isa. Hindi na nakapagsalita si Sebastian hanggang sa makaalis si Eve. Did he went too far? Napasapo na lang siya sa noo. Hindi naman niya yung sinasadya. Napabuntong hininga na lang siya at naglakad na papunta sa kwarto niya. Pero napahinto siya nang makitang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ng mga bata. Hindi alam ni Sebastian kung anong pumasok sa isip niya at lumapit siya rito. Nakita niya si Eve na nakaupo sa gilid ng kama ng dalawang bata. Pagpasensyahan niyo nang sinabi ni Sebastian ha. Hindi naman niya yung sinasadya. At mabait naman yun eh. Pagod lang din yun dahil sa trabaho. Napailing na lang si Sebastian dahil kahit sa kanino pagsalitain ng babae ay puro magagandang salita lang ang lumalabas mula sa bibig nito tungkol sa kanya. Ayos lang po, Mami. Naiintindihan namin, sabi ng batang babae. Nagtaka naman si Sebastian kung bakit Mami ang tawag ng mga bata kay Eve. Kararating lang ng mga ito sa bahay. Tapos si Mami na kaagad. Ano bang binabalak ng lola niya? Oo nga po, Mami, sabi naman ng batang lalaki. Tama din po ang asawa niyo. Hindi niyo po kami kilala. Hindi niyo alam kung saan kami nanggaling. Bigla na lang din po kaming sumulpot sa bahay niyo. Kaya may karapatan po siyang magtanong at magalit. Hinaplos ni Eve ang buhok ng kambal. Hindi yun galit, okay? Hayaan niyo, kakausapin ko siya. Sa ngayon ay magpahinga na muna kayo at matulog ng maaga. Hindi mabuti para sa isang bata ang magpupuyat at bukas ipapasyal ko kayo. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Talaga po, Mami? Tumango naman si Eve. Sige po, matutulog na kami. Good night, Mami. Tumayo ang dalawa at hinalikan sa pisngi si Eve na ikinangiti naman nila. We love you, Mami. Napahawak sa dibdib si Eve dahil parang may humaplos doon dahil sa sinabi ng mga bata. Napangiti na lang siya at kahit hindi niya totoong mga anak ang dalawa, ay dahil sa kambal ay nararamdaman na niya kung papaanong maging isang ina. Nang makatulog ang dalawa ay lumabas na rin si Eve. Nagulat pa siya nang makita na nandoon pala sa labas si Sebastian. Sebastian, pwede bang dito na muna mga bata? Promise hindi sila manggugulo sa'yo. Nakayuko si Eve habang nagsasalita. Hindi niya kasi kayang tignan sa mga mata si Sebastian. Do whatever makes you happy. Napaangat ng tingin si Eve sa asawa pero naglalakad na itong papalayo. Sobrang tuwa niya dahil pumayag na rin si Sebastian. Kinabukasan na ipinagluto ni Eve ang mga bata ng agahan. Masaya silang kumakain nang bumaba mula sa second floor si Sebastian. Agad namang tumahimik ang mga bata. Mukhang naging aware na ito kay Sebastian. Tumayo si Eve. Good morning, Sebastian. Gusto mo bang sumabay sa aming kumain? Napatingin sa mga bata si Sebastian na tahimik na kumakain habang nakayuko. Mukha tuloy siyang nakakatakot na tao sa paningin ng dalawa. Nang bumaling naman siya kay Eve, ay nakangiti ang babae. Napabuntong hininga na lang siya at tumango. Natuwa naman si Eve dahil ito ang pangalawang beses na sabay silang kakain. Maupo ka na, sandali lang at kukuha lang ako ng pinggan mo. Mabilis ang naging pagkilos ni Eve. Sa pagbalik niya sa hapagkainan, ay natigilan siya at napatingin sa tatlo. Bakit nakayuko kayong kumakain? Tanong ni Sebastian sa mga bata. Nakakatakot bang mukha ko? Mabilis na umiling ang mga bata. Hindi po. Sa katunayan ay ang gwapo niyo nga po, sabi ni Danica, pero hindi pa rin nakatingin kay Sebastian. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ka makatingin sa akin? Dahan-dahan namang tumingin ang bata kay Sebastian. He smiled, dahilan para kumabog na mabilis ang puso ni Eve. Hindi man sa kanya nakatingin ngayon ang lalaki pero kinikilig siya. Mas lalo talagang nagiging gwapo ang lalaki kapag ngumingiti ito. I'm sorry kagabi, okay?
Napatingin na rin si Danny kay Sebastian. Hindi ko sinasadya na magalit. Nagulat lang ako sa pagdating nyo. And since nagusto ni Eve na nandito kayo, pumayag na ako. Kayo po. Napatingin naman si Sebastian kay Danny. Gusto nyo rin po ba na nandito kami? Napatitig si Sebastian sa bata. I don't mind. Ngumiti si Sebastian sa bata. Dahilan para matigilan to. Feel at home, okay? Tumangot na pangiti naman ng mga bata. Masaya nang kumakain ng mga bata ngayon. Lumapit naman si Eve at inilagay na ang pinggan sa harap ni Sebastian. What? Tanong ni Sebastian nang makita na sobrang ngiti ng babae. Wala naman. Masaya lang ako dahil okay na kayo ng mga bata. Sabi ni Eve. Well, you're right, Eve. They're just kids at kailangan nila ng makakasama sa buhay. Napatitig si Eve sa lalaki at gusto na lang niyang maiyak dahil naiintindihan ng lalaki ang sitwasyon ng mga bata. Thank you, Sebastian. Hinawakan ni Sebastian ang kamay niya. Anything for you, my wife. Hindi nakagalaw si Eve sa sinabi ni Sebastian. Parang may kung anong kumikiliti sa kanyang tiyan ngayon. Anything for my wife? Ilang beses yung umulit-ulit sa tenga ni Eve hanggang sa matapos na nga silang kumain at nakaalis na si Sebastian. Anong nakain ng lalaki na sabi niya yun? Pakiramdam niya'y parang naging sweet ang lalaki sa kanya. Mami, ayos lang po ba kayo? Napatingin naman si Eve kay Danica. Kanina pa po kayo nakangiti eh. Natawa na lang si Eve dahil baka nagmukha na siyang baliw sa harapan ng mga bata. Dahil hindi nawawala ang ngiti sa labi niya. Para man siyang baliw tignan, ay kinikilig naman siya. Hindi niya mapigilang mapangiti kapag naiisip niya ang sinabi kanina ni Sebastian. Mami, di ba po sabi niyo kagabi mamamasyal tayo ngayon? Tanong ni Danica. Mahina namang siniko ni Danny ang kakambal. Ano ka ba? Hayaan mo muna si Mami nakiligin. Napatingin si Eve sa mga bata at napailing na lang. Oo nga naman, kanina pa siyang kinikilig. Ni hindi na nga tuloy niya maasikaso mga bata. Oo, sige na, alis na tayo. Tumayo na si Eve at nagtatalo naman sa tuwa mga bata. Dinala niya sa mall ang kambal at pinamilhan ng mga damit at laruan. Naglaro na rin sila sa arcade at nanood ng sine. Pagkatapos ay kumain sila sa isang fast food. Nag-enjoy ba kayo? Tanong ni Eve sa dalawa. Opo, Mami. Thank you po sa mga binigay niyo sa amin. Napangiti naman si Eve at pinunasan ng mukha ni Danica dahil may sauce ito. Mami, totoo po bang maghihiwalay na kayo ni Kuya Sebastian pagkatapos ng 6 na buwan? Nagulat naman si Eve. Paano mo nalaman yan? Napatakip naman sa bibig si Danica habang napapailing naman si Danny. Kahit kailan napakadaldal mo talaga. Napanguso naman ng kapatid niya. Tumingin si Danny kay Eve. Kay Lola Camila po. Sinabi niya po sa amin na tulungan daw po kayo ni Kuya Sebastian na mapalapit sa isa't isa para hindi daw po kayo maghihiwalay. Napahawak naman si Eve sa noo. Pati ba naman yun ay sinabi ni Lola Camila sa mga batang ito? 8 pa lang naman ng mga ito't binigyan na kagad ng misyon. Huwag po kayong mag-alala, Mami. Napatingin naman si Eve kay Danica. Gagawin po namin ang lahat para hindi kayo maghiwalay ni Kuya Sebastian. Napangiti na lang siya sa mga bata at hinaplos sa mga pisngi nito. Huwag na mga anak. Hindi ko naman ipinagpipilitan ng sarili ko kay Kuya Sebastian. Kontento na ako na nakasama ko siya sa iisang bahay. Hindi rin naman kasi natuturuan ng puso kung sinong mamahalin. Ngumiti siya sa dalawa. Paglaki nyo, may intindihan nyo rin ang sinasabi ko. Basta't lagi nyong tatandaan na love is not selfish. At kung talagang mahal mong isang tao, pakakawalan mo siya at hahayaan mo siyang maging masaya. Bahagyang natawa na lang si Eve. Akala naman niya ay maiintindihan ng mga batang tong sinasabi niya tungkol sa pag-ibig. O sige na, magsikain na kayo. Matapos kumain ng sabay-sabay nilang apat ay nanood muna sila sa sala bago na pagdesisyon ng matulog na. Kuya Sebastian,
Pwede po bang tabi tayong matulog apat nila Mami Eve? Nanlaki ang mga mata ni Eve sa sinabi ni Danica habang hawak ang kamay ni Sebastian. Danica, hindi pwede. Pagod ang Kuya Sebastian kaya huwag na natin siyang istorbohin ha? Kukunin na sana ni Eve ang bata nang magsalita naman si Sebastian. Okay lang naman sa akin kung okay lang din sa Mami Eve nyo. Natigilan si Eve at napatingala kay Sebastian. Wala siyang nababasang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Hindi man to nakangiti, hindi rin naman mukhang napipilitan. Nalilito tuloy siya at hindi alam kung ano iniisip ng dalawa. Napailing na lang si Eve nang hilahin na ng kambal si Sebastian papasok sa kwarto nito. Kahit na sinabi na niya sa mga bata na wag nang ituloy ang inuutos ng Lola Camilla sa mga ito, ay mukhang may binabalak ang mga bata. Kakausapin na lang niyang kambal bukas. Dito ka, Mami Eve. Tabi po tayo. Sabi ni Danica habang tinatapik ang katabi nitong higaan. Hindi alam ni Eve kung bakit nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi sila tabi ni Sebastian. Naisip niya kasi na baka magkatabi sila hindi siya makatulog ng mahimbing. Nasa magkabilang gilid sila nakahiga habang nasa gitna naman ang dalawa. Good night, Mami Eve. Good night, Kuya Sebastian. Sabay sabi ng kambal. Good night, mga bata. Hinalikan muna ni Eve ang noon ng kambal at nakangiti sa mga ito. Ipinikit na ng mga bata ang mata nito. Nang mapatingin siya kay Sebastian, ay bahagya pa siyang nagulat dahil nakatitig to sa kanya. Bakit? Umiling lang si Sebastian at ipinikit na nito ang mga mata. Napalabi na lang siya at napatitig sa gwapong mukha ng lalaki. At hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Halos hindi makatulog si Sebastian dahil nakatitig lang siya sa maamot magandang mukha ni Eve. Kinuha niya ang kamay ng asawa na nakayakap sa mga bata at pinagsalikop ang mga kamay nila. How he wish na ganito sila palagi. How he wish na mga anak nila mga batang ito. That they're happy and a complete family. Mami Eve, gising ka na po. Nagising si Eve dahil narinig niya ang boses ni Danica. Nakita niyang umaga na pala. Bumangon na siya at naupo. Good morning, Mami. Bati ni Danica at niyakap siya. Napangiti naman si Eve at niyakap pabalik ang bata. Ang ganda naman ng bungad ng araw niya kung ganito palagi. Good morning din, baby. Napatingin si Eve sa higaan. At doon lang na-realize na silang dalawa na lang palang nasa kama. Nasaan ang kapatid mo at si Kuya Sebastian mo? Kumala si Danica sa pagkakayakap sa kanya. Nasa baba na po sila. Pinapunta po ako ni Kuya Sebastian dito para gisingin ka po dahil kakain na. Hindi na malaya ni Eve na naging masarap pala ang tulog niya. O sige, bumangon na rin siya at naghilamos at nag-toothbrush. Good morning, Mami. Bati naman ni Danny at hinalikan siya sa pisngi. Good morning, baby. Naupo na rin si Eve sa pwesto niya. Si Kuya Sebastian po. Napatingin si Eve kay Danica. Wala po ba siyang good morning at good morning kiss? Nagulat naman si Eve at napatingin kay Sebastian. Sige na, Mami. Tignan niyo po oh. Naghihintay si Kuya Sebastian. Napangiti na lang ng hilaw si Eve. Nako, hindi na. Baka mamaya ayaw niya lang eh. It's okay with me. Biglang napatingin si Eve kay Sebastian. Oh, okay naman pala sa kanya, Mami. Sabi naman ni Danny. Alam ni Eve ang ginagawa ng kambal, pero siyang naiipit sa ginagawa ng mga ito. Nahihiya siya dahil mukhang napipilitan ng lalaki. Good morning, Sebastian. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha para sana halikan ng lalaki sa pisngi. Pero bigla itong humarap sa kanya, dahilan para maglapat ang mga labi nila. Nanlaki ang mga mata ni Eve dahil sa nangyari habang nakangisi naman si Sebastian na lumayo sa kanya. Okay, let's eat. Kumakain na nga ang tatlo habang siya naman ay hindi pa rin nakagalaw. Love. Biglang napatingin si Eve kay Sebastian dahil sa itinawag nito sa kanya. Kumain ka na. Para namang lutang si Eve na kumakain. What just happened to Sebastian? Nabagok ba ang ulo nito kanina?
Hindi niya alam kung totoo ba ito o nananaginip pa rin siya hanggang ngayon. Naku naman, kung ganito ba naman kagandang panaginip niya, ay mas pipiliin na lang niya na wag nang magising. Halos buong araw nalutang si Eve dahil hindi pa rin siya nakaka-move on sa nangyari kanina. Naglalaro ang mga bata sa sala, habang si Eve naman ay masayang nakatingin sa kanila. How she wish na sana totoong mga anak na lang niya mga batang to. Mga anak nila ni Sebastian. Tapos uuwi ang asawa niya at yayakapin sila. Sabay-sabay silang kakain ng hapunan at magtatawanan muna bago matulog. Napangiti na lang si Eve, pero hanggang pangarap niya na lang yon. Alam niyang kahit kailan ay hindi gusto ng lalaki na magkaanak sa kanya. Hindi nga siya nito magawang mahalin Ang anakan pa kaya? Kahit anak man lang sanang maibigay ni Sebastian sa kanya ay maluwag sa loob niyang makipaghiwalay rito. At least, meron siyang isang anak na galing sa lalaking mahal na mahal niya. Welcome home po, Kuya Sebastian! Bati ng dalawang bata kay Sebastian nang makapasok siya sa bahay. Bahagya pa siyang nagulat dahil hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng dalawang bata. Mukhang naging okay na nga sila sa usapan nila kaninang umaga. Nagulat naman si Eve nang makita si Sebastian. Ito ang unang beses na hindi ito ginabi galing trabaho. Maaga ka yata? Tanong ni Eve nang makalapit sa lalaki. Bakit? Ayaw mo na ba akong umuwi ng maaga? Napalabi na lang si Eve dahil para silang totoong mag-asawa ngayon at ang kambal na ito ang mga anak nila. Palipat-lipat naman ang tingin ng dalawang bata sa kanila at napatingin sa isa't isa. Napangiti sila habang itinataas baba ang mga kilay. Kuya Sebastian, sasabay po ba kayo ng kain sa amin ni Mami? Tanong ni Danica dahilan para mapatingin sila sa bata. Napakunot noon si Sebastian at kinarga ang bata. Teka, bakit kuya lang ang tawag mo sa akin at mami naman kay Eve? Mag-asawa naman kami. Kaya kung anong tawag mo sa asawa ko, dapat ganun din ang tawag niyo sa akin. Napaisip naman si Danica habang nakahawak pa sa baba. Mami rin pong dapat itawag namin sa inyo? Natawa na lang sila sa bata. Hay naku Danica, napasapo pa sa noo si Dani. Ang ibig niya sabihin, Mami ang tawag natin kay Mami Eve, di ba? Mag-asawa naman sila. Kaya't dapat, Daddy ang tawag natin sa kanya. Pag-i-explain ni Dani sa kapatid. Nanlaki naman ang mga mata ni Danica habang nakatingin kay Sebastian. Daddy? Tumango naman si Sebastian. Pumapayag na po kayo na Daddy ang itawag namin sa inyo? Ngumiti naman si Sebastian. Bakit? Ayaw niyo ba? Agad na umiling-iling ang dalawa. Gusto po namin! Niyakap ni Danica si Sebastian habang hawak naman ni Dani ang kamay ni Eve. Thank you po kasi binigyan niyo kami ng isang pamilya kahit sa konting panahon lang. Napakunot noon naman si Sebastian. Sa konting panahon? Anong ibig niyong sabihin? Napatingin naman ang dalawang bata kay Eve na tila naghihingi ng tulong sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Sebastian. Nasabi kasi ni Lola Camila na 6 months after today ay maghihiwalay na tayo. Mas lalong napakunot noo si Sebastian. Bakit? Gusto mo bang maghiwalay na tayo? Hindi naman nakasagot si Eve. Siyempre ayaw niya pero ayaw na niyang ipilit ang sarili sa lalaki. Hinawakan ni Sebastian ang kamay niya. Dahilan para kumabog naman ang mabilis ang puso niya. Gusto ko lang sabihin na sorry Eve. Kung this past few years ay hindi kita pinapansin. Ayoko lang kasi sa ideya ni Lola Camila na ipilit ka sa akin. Sa lalaking hindi mo naman mahal. Sabi ni Sebastian at pinisil ang kamay ni Eve. Mahal kita Sebastian. Nagulat si Sebastian sa narinig na kaagad namang tinakpan ni Eve ang bibig. Bakit bigla na lang yung lumalabas sa bibig niya? Parang gusto na lang niyang ilibing ang sarili. Mahal mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Sebastian. Dahan-dahan namang tumango si Eve. Kailan pa? Ibinaba na ni Sebastian ang bata at tumitig kay Eve. Napalabi na lang siya. Noon pa, mga bata pa lang tayo noon ay crush na kita.
Hanggang sa lumalim at minahal na nga kita. Kaso hindi mo naman ako makita kasi nakatingin ka sa ibang babae. Tapos lumayo ka pa sa akin simula nang magka-girlfriend ka na. Kaya nung sinabi sa akin ni Lola Camila na ikakasal ka sa akin tuwang-tuwa ako. Kasi hindi ko akalain na ikakasal din pala ako sa lalaking mahal ko. Napangiti ng malungkot si Eve. Nawalan na kasi ako ng pag-asa na maikasal sa'yo nang magkaroon ka ng girlfriend. Naging masaya ako sa desisyon ni Lola Camila. Kahit pa sinabi mong 3 taon lang ang kasal natin. Kahit na hindi mag-work ang relasyon natin, masaya pa rin naman ako dahil nakasama at naging asawa pa rin naman kita. Bahagyang natawa si Eve. Ang babaulan ng kaligayahan ko, no? Kahit na alam kong maghihiwalay rin tayo, masaya pa rin ako. Napatakip naman sa bibig si Sebastian at natawa. Dahilan para magtaka si Eve. Anong nakakatawa? Napanguso na lang siya. Nakakatawa ba yung confession ko? Umiling-iling naman si Sebastian. No, it's not like that, Eve. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Eve. Hindi ko lang kasi inaasahan na mahal din pala ako ng babaeng matagal ko nang mahal. Napakunot noon naman si Eve. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Sebastian at pinisil ang kamay ni Eve. Katulad mo, mga bata pa lang tayo, gusto na kita. Nanlaki ang mga mata ni Eve. Gusto niya sanang takpan ng bibig pero hindi niya magawa dahil hawak ni Sebastian ang kamay niya. Naging torpe lang ako at nawalan ako ng pag-asa na maging tayo. Lalo na't inampun ka ni Lola Camila. Sa isip ko nun ay hindi na tayo pwede dahil isang pamilya na tayo. Kaya naman sinubukan ko ng ibaling sa ibang nararamdaman ko. At doon ko nga niligawan si Hazel. Ngumiti si Sebastian kay Eve. Naging masaya rin naman ako na malaman na ikakasal ako sa'yo. Pero hindi ko ipinakita lalo na't sa isip ko na baka napipilitan ka lang din dahil sa request ni Lola Camila. At alam ko kung gaano kayo ka-close ni Baste. Kaya baka nalungkot ka dahil hindi mo na siya mapapakasalan. Si Eve naman ang natawa dahilan para magtaka si Sebastian. Si Baste? Natawa naman si Eve. Best friend ko lang si Baste. Ikaw naman talagang mahal ko, Sebastian. Napalabi si Sebastian na tila ba parang pinipigilan ng mapangiti. Mahal naman pala natin ang isa't isa. Pero hindi nga lang natin alam. Hinalikan ni Sebastian ang kamay ni Eve. Can we start over again? Tumango naman si Eve at niyakap si Sebastian. Sobrang saya niya ngayon dahil nalaman niyang mahal din pala siya ni Sebastian. Mukhang hindi na matutuloy ang kontrata nila. Pinapangako niya na magiging masaya silang dalawa. Yehey! Nagtagumpay tayo! Tumalon-talon naman ang kambal sa sobrang tuwa. Pero agad ding nalungkot nang may ma-realize sila. Oh, bakit parang naging malungkot kayo? Tanong ni Sebastian. Kanina, tuwang-tuwa kayo tapos bigla na lang kayo naging malungkot. Nagkatinginan naman ng magkapatid at malungkot na tumingin sa kanilang mag-asawa. Ang misyon po kasi namin ay huwag kayong paghiwalayin, sabi ni Danica. Ngayon na maayos na po kayo at mahal niyo ng isa't isa, ibig sabihin tapos na po ang misyon namin, sabi ni Dani. Sasabihin po namin kay Lola Camila na natapos na ang misyon namin. Kaya baka ilang araw na lang ay kukunin ulit kami ni Lola Camila. Dagdag pa ni Dani. Masaya po kami kasi naging maayos na po kayo. Simula nang mawala ang mga magulang namin, hindi na kami naging masaya ulit. Pero nang nakasama po namin kayo, naging masaya po ulit kami at nagkaroon ng isang masayang pamilya. Sabi naman ni Danica. At hindi na nga napigilang mapaiyak. Mamimiss lang po namin kayo. Niyakap naman ni Dani ang kapatid. Masaya po kami na kahit sa konting panahon, naranasan namin ulit magkaroon ng isang masayang pamilya. Hindi na rin maiwasan ni Dani ang maiyak. Nagkatinginan naman sila Sebastian at Eve. Napabuntong hininga na lang si Sebastian at pumantay sa mga bata. Hindi nyo naman kailangang umalis Napasinghot-singhot naman si Danica. Hindi po pwede. Ngayon po na magkaayos na kayo,
ay magkakaroon na kayo ng sarili niyong anak. Namulan naman ang mukha ni Eve. Hindi niyo naman po kami totoong mga anak. Kaya kapag nagkaroon na kayo ng sarili niyong mga anak, may itsapwera na po kami. Pumantay naman si Eve sa mga bata at niyakap ang kambal. Kumalas siya at hinawakan ng kamay ng dalawa. Hindi totoo yan. Napaiyak na rin si Eve. Kasi nararamdaman niya ang nararamdaman ng mga bata. Yan din ang akala niya nang inampun siya ni Lola Camila. May sarili naman tong pamilya kaya akala niya ay may itsapwera lang siya sa pamilya nito. Pero hindi. Minahal siya ni Lola Camila na parang totoo siya nitong apo. Hindi man namin kayo totoong mga anak. Para sa amin, anak pa rin namin kayo. At hindi totoo na kapag nagkaroon na kami ng sarili naming mga anak, may itsapwera na kayo, okay? Tumango naman si Sebastian at pinunasan ng luha ng dalawang bata. What your mommy Eve told you is true. Kahit kailan hindi kayo may itsapwera. Alam niyo ba kung bakit? Umiling naman ang dalawang bata. Kasi dahil sa inyo, hindi namin marirealize sa mga feelings namin. Hindi kami magkakaaminan sa isa't isa. Siguro kung hindi dahil sa inyo, maghihiwalay talaga kami ng Mommy Eve nyo. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ng asawa at ngumiti. Tumango naman si Eve bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Sebastian. Tama ang sinabi ng Daddy Sebastian nyo. Hinawakan ni Eve ang kamay ni Danny, habang isa naman niyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Sebastian. At ang isang kamay naman ni Sebastian ay nakahawak naman sa kamay ni Danica. At nakahawak naman ang bata sa kamay ng kakambal nito. Magkakahawak kamay sila ngayon. Kayo ang dahilan kaya kami naging maayos ng Daddy Sebastian nyo. Kayo ang naging tulay namin. At kung mawawala kayo sa amin, para na rin kaming matitibag. Sabi ni Eve. Napasimangot si Danica na tila pinipigilan ng maiyak na naman. Talaga po? Tumango naman si Sebastian. Oo naman. Kaya't para maging isa tayong pamilya, ay aampunin namin kayo ng Mommy Eve nyo. Legally. This time ay magiging isa na tayong buong pamilya. Niyakap ng kambal ang mag-asawa at napaiyak sa sobrang tuwa. Nagkatingin na naman sila Sebastian at Eve at napangiti na rin. Nag-thank you si Eve sa asawa. Hindi alam ng asawa niya kung gaano siyang kasaya ngayon. Naging masaya sila Sebastian at Eve sa bago nilang pamilya. Sobrang tuwa naman ang kanilang Lola Camila dahil hindi na maghihiwalay ang dalawa niyang mga apo. Tama talagang naging desisyon nito na padalhan ng mga bata ang dalawa. Naisip niya kasi na minsan, ang mga anak ang dahilan kaya hindi nagkakahiwalay ang mag-asawa. Dahil sa walang anak ang mag-asawa, ay naghanap na lang siya ng mga bata. Ingat ka sa trabaho, sabi ni Eve nang ihatid niya sa labas ng bahay ang asawa. Dito ka ba magdi-dinner mamaya? Ngumiti naman si Sebastian. Oo naman, palagi na akong kakain kasama ang pamilya ko. Napangiti naman si Eve. Nagulat siya nang bigla siyang halikan ng asawa sa labi. See you later. Namula naman ang labi niya. Isang buwan mahigit na silang okay ng asawa. Pero hanggang ngayon ay nahihiya pa rin siya kapag nagiging sweet to sa kanya. Namumula pa rin ang magkabilang pisngi niya kapag hinahalikan siya nito sa labi. Sa iisang kwarto na rin naman sila natutulog. Bye, Daddy! Sabay sabi naman ng kambal. Bye mga anak, see you later. Kumaway pa si Sebastian sa kanila bago ito tuluyang umalis. Napangiti na lang siya dahil para talaga silang isang pamilya. Pumunta sa doktor si Eve dahil sumama ang pakiramdam niya. Hindi na rin niya pinaalam kay Sebastian at sa mga bata dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Nagdududa rin kasi siya na baka buntis siya, lalo na't isang buwan na rin naman silang nagsasama ng asawa niya sa iisang kama. Sorry Mrs. De La Vega, pero hindi po kayo buntis. Nadismaya si Eve sa nalaman. Pero bago pa lang naman silang nagtatry ni Sebastian, baka naman sa susunod na mga buwan ay magkaroon na rin sila. At sorry din Mrs. De La Vega pero hindi na po kayo mabubuntis.
Napatingin si Eve sa doktor. Anong ibig niyong sabihin, Dok? Sinabi sa kanya ng doktor na may diferensya siya, kaya't kahit kailan ay hindi siya mabubuntis. Parang nagunaw ang mundo ni Eve sa nalaman. Gustong-gusto pa naman niyang bigyan ng anak si Sebastian, lalo na't nakikita niyang gustong-gusto ng asawa niya sa mga bata. Parang lutang si Eve na lumabas ng ospital. Napatakip siya sa mukha at napaiyak na nga lamang. Ano na lang magiging reaksyon ni Sebastian kapag nalaman nito na kahit kailan hindi niya mabibigyan ng anak ang lalaki. Sumakay na ng taxi si Eve papauwi ng bahay. Napahinto ang taxi na sinasakyan niya dahil sa traffic. Nakatingin man siya sa labas ay nasa malayo naman ang isip niya. Hindi niya kasi alam kung papaanong sasabihin kay Sebastian ang sitwasyon niya. Nabalik lang sa ulirat si Eve nang makita ang kotse ni Sebastian sa harap ng isang hotel. Nakita niya ang asawa na bumaba at binuksan ang passenger seat. Nagtataka siya kung anong ginagawa ng asawa niya at kung sinong kasama nito. Napahawak sa bintana si Eve nang makitang babaeng kabababa lang ng kotse ng asawa niya. Hazel? Bulalas niya sa pangalan ng dating nobya ng lalaki. Pero bakit magkasamang dalawa? Kailan pa bumalik ang babae? Nakita niyang nag-usap ang dalawa. Hindi niya makita kung anong ekspresyon ng mukha ni Sebastian dahil nakatalikod to sa gawin niya. Pero nakita niyang nakangiti ang babae habang nagsasalita. Huminga ng malalim si Eve at pilit kinakalma ang sarili. Ayaw niyang pagdudahan ng asawa at kailangan niyang magtiwala sa sinabi sa kanya ni Sebastian na mahal siya nito. Nagulat na lang siya nang yakapin ni Hazel ang lalaki at halikan to sa labi. Napahawak sa dibdib si Eve dahil parang may pumipiga sa puso niya. Napaluha na lang siya at napasandal. Kung totoong mahal siya ng lalaki ay bakit hinalikan nito ang babae? Hindi niya alam ang sagot sa mga tanong niya. Ilang araw nang nakakalipas at napapansin ni Sebastian ang pagbabago ni Eve. Para itong naging matamlay at walang ganang kumain. Katulad na lang ngayon na anong oras na't aalis na siya papuntang opisina nakahiga pa rin to. Naupo siya sa tabi ng asawa. Ayos ka lang ba talaga, love? Napapansin kong pagiging matamlay mo Bakit kaya hindi na lang kita dalhin sa ospital? Maliit na ngumiti si Eve. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Napapikit si Eve nang haplusin ni Sebastian ang mukha niya. Mahal na mahal kita, Sebastian. Napangiti na lang si Sebastian. I love you too so much, my love. Hinalikan niya sa noo ang asawa. Papasok na ako. Kapag may kailangan ka o gustong ipabili, sabihan mo lang ako, okay? Tumango naman si Eve. I love you. Muling hinalikan ni Sebastian ang noo niya bago umalis ng kwarto. Nagbuga na lang ng hininga si Eve nang mawala na sa paningin niya ang asawa. Gusto niyang magtiwala sa asawa pero papaano naman ang nakita niya? Natatakot rin siyang magtanong dahil baka magsinungaling ang lalaki. At mas natatakot siya na baka sabihin ng lalaki na na-realize nito na mas mahal pala nito si Hazel kesa sa kanya. Ano kayang nangyayari kay Mommy Eve? Tanong ni Danica habang naglalaro ng Barbie niya sa sala. Hindi ko nga rin alam Kahit tanungin natin siya palagi naman niyang sinasagot ay okay lang siya. Sabi ni Danit na pabuntong hininga. Hindi nila alam kung papaanong matutulungan ang Mommy Eve nila. Kung hindi rin naman nila alam kung ano bang problema nito. Napatingin sila sa may pinto nang bigla itong bumukas at pumasok ang isang babae. Napataas kagad ang kilay nito nang makita ang kambal. Sino po sila? Tanong ni Danica sa babae. Ako si Hazel, ang girlfriend ni Sebastian. Kayo, sino kayo? Nagtataka namang napatingin ng kambal sa isa't isa. Papanong naging girlfriend ka ng daddy namin may asawa na siya at si Mommy Eve yun? Napakunot noon naman ng babae na napatingin sa kambal at natawa. So, kaya palang inampun ng babaeng yun para makuha si Sebastian ko? Napaismid ang babae. Ganun na ba talaga kadesperada yung mommy nyo? At pati kayong mga bata ginagamit niya. Nagalit naman si Danica sa babae. Hindi niya kami ginagamit.
At mas lalong hindi desperada ang mami namin. Natawa naman ng babae. Hindi desperada. Anong tawag niya sa ginagawa niya? Una, kinumbinsi niya ang lola ni Sebastian para ipakasal sila. Tapos ngayon ito naman. Anong tawag niya doon? Palibasa walang nagmamahal ang totoo dyan sa mami niyo eh. Kaya desperada siyang hawakan sa leeg si Sebastian ko. Namula na ang mukha ni Danica sa sobrang galit. At sinugod na nga ang babae. Ikaw ang desperada. Bad ka rin eh. Kaya hindi ka magugustuhan ng daddy namin. Nainis ang babae at itinulak ang bata. Danica! Agad nilapitan ni Danny ang kapatid. Ang sama niyo po. Bakit pati bata pinapatulan mo? Sigaw ni Danny kay Hazel. Napakross arms naman ng babae at itinaas pa ang isang kilay nito. Katulad din kayo ng mami niyo eh. Mga desperada. Kahit hindi niyo naman sila totoong mga magulang, pinagpipilitan niyo mga sarili niyo sa kanila. Napaiyak naman ng malakas si Danica. Ang sama-sama mo! Sigaw pa ni Danica. Si Eve naman na narinig ang ingay sa baba, lalo na ang iyak ni Danica ay agad na bumaba. Nakita niyang nasa sahig si Danica habang umiiyak. Katabi naman ito si Danny. Mabilis siyang bumaba sa hagdan. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak, baby? Itinayo ni Eve ang bata. Siya po kasi, ang bad-bad niya. Itinuro ni Danica ang babaeng nasa likod niya. Nagulat si Eve nang makita si Hazel na nakangisi sa kanya ngayon. Ngayon niya lang kasi napansin ng babae, lalo na't nakafocus siya kanina sa mga bata. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Tumayo si Eve at inilagay sa likod niya ang mga bata. Kung nandito ka lang para manggulo, umalis ka na lang. Natawa naman ng babae. Hindi ba dapat sa sarili mo yan sinasabi at hindi sa akin? Si Eve naman ang natawa. Bakit naman ako aalis sa sarili kong bahay? Na balang araw ay hindi na. Napakunot noo si Eve. Hindi ka kaya palalayasin at hihiwalay ni Sebastian kapag nalaman niyang ang asawa niya ay isang baog? Nagulat naman si Eve. Paano mo nalaman yan? Ngumisi naman si Hazel. I have my resources, Eve. Napakuyom ng kamao si Eve at pilit na pinapatapang ang sarili. Naniniwala ako sa pagmamahal ni Sebastian sa akin. Natawa ng mapakla ang babae. Pagmamahal? Mabibigyan mo ba ng sariling anak si Sebastian dahil sa pagmamahal na yan? Alam naman nating dalawa kung gaano kagusto ni Sebastian na magkaroon ng anak. Kaya ano sa tingin mong laban mo sa akin na kaya siyang bigyan ng anak? Hindi naman nakapagsalita si Eve. Alam mo bang noong 1 linggo pa ako nakauwi? At palagi na kaming nagkikita ni Sebastian. I know that he still loves me. At kaya kong ibigay sa kanya ang hindi mo maibibigay. Natawa ang babae. Hindi mo na rin naman magagamit ang mga batang to dahil hindi naman yan totoong mga anak ni Sebastian eh. Napahawak naman ng mga bata kay Eve. Hindi nga niya totoong mga anak ang kambal, pero mahal niya na parang anak ang mga bata. Si Eve naman ang napangisi. Bakit kaya hindi si Sebastian ang tanungin natin kung ano bang desisyon niya? Napatingin naman ng babae sa likod niya nang tumingin doon si Eve. Nakita niya si Sebastian na papalapit sa kanila. Babe, inaaway nila ako. Hahawakan na sana ng babae si Sebastian pero umiwas to at dumiretso kay Eve. Sebastian! Hinawakan ni Sebastian ang mukha ni Eve. Ayos ka lang ba? Tumango naman siya. Tumingin si Sebastian kay Hazel. Ano bang ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Bigla namang natigilan ng babae. Nandito ako para tulungan kang makalaya mula sa kanya. Nagtaka naman si Sebastian. Kaya ayaw mong bumalik sa akin dahil ayaw kanyang bitawan, hindi ba? Bumalik na ako, kaya pwede na tayong magpakasal. May dahilan ka na rin para hiwalayan siya, Sebastian. Kumabog naman ng mabilis ang puso ni Eve. Ngayon na niya malalaman ang magiging reaksyon ng lalaki sa sitwasyon niya. Hindi kanya mabibigyan ng anak, Sebastian. May diferensya siya, kaya kahit kailan hindi na siya mabubuntis.
Ako, Sebastian. Itinuro ng babae ang sarili. Kayang-kaya kitang bigyan ng anak. Napayuko si Eve. Natatakot siya sa maaaring makita sa mukha ni Sebastian. Natatakot siya na mawala ang pagmamahal nito para sa kanya dahil sa pagiging baog niya. O ano naman ngayon kung hindi niya ako mabibigyan ng anak? Biglang napatingin si Eve sa asawa na ngayon pala'y nakatingin sa kanya. I don't care. Wala akong pakialam kung hindi niya ako mabigyan ng anak. As long as kasama ko siya, masaya na ako. Tumingin si Sebastian sa babae. At may kambal na kami, kaya hindi na namin kailangan ng bagong anak. Napangiti naman ang kambal. He have us all, kaya hindi kanya kailangan. Sabi naman ni Danica. Hindi ka magugustuhan ng daddy namin. Dagdag pa ni Danny. Napatiimbagang naman ng babae. Isa pa, hindi ba't sinabi ko na sa'yo noong huli tayong magkita na mahal ko ang asawa at mga anak ko? Kaya wala ka nang babalikan pa. Sabi ni Sebastian. Pero umalis lang naman ako dahil pinagbantaan ako ng lola mo. Ngumisi naman si Sebastian. Pinagbantaan ba na binigyan ka ng 1 milyon? Nagulat ang babae. Akala mo ba hindi ko alam na mas pinili mong pera kaysa ipaglaban ako? Hindi naman nakasagot ang babae. But anyways, nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Dahil naikasal kami ni Eve at nagkaroon ng sariling pamilya. Biglang sumeryoso ang mukha ni Sebastian. Wag ka na ulit lalapit sa pamilya ko. Kapag nalaman kong lumapit ka sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na ipatapon ka sa ibang bansa. Wag mo akong subukan, Hazel. Masama akong magalit. Napatalo naman sa tuwa ang kambal. Wala naman pala ang witch na yun eh. Natalo natin. Sabay sabi ng kambal. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Sebastian nang makitang umiiyak si Eve. Wala. Akala ko kasi pipiliin mo siya kapag nalaman mong hindi kita mabibigyan ng anak. Nung isang araw ko lang nalaman at natakot akong sabihin sa'yo. Dahil baka hindi mo matanggap at hiwalayan na ako. Sinapon ni Sebastian ang mukha ng asawa. Kahit na ano pang malaman ko tungkol sa'yo, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, love. Napapikit na lang si Eve nang halikan na siya nito sa noo. Hindi ko na kailangan ng anak dahil sapat ka na sa akin at may kambal na tayo. Sapat na kayong pamilya ko. Mas lalong napaiyak si Eve at niyakap ang asawa. Masaya siya dahil sa kabila ng pagkakaroon niya ng diferensya, ay tanggap pa rin siya ng asawa. Niyakap din sila ng kambal. Mahal na mahal namin kayo, Mamit Daddy. Pumantay naman sila Sebastian at Eve sa kambal at niyakap ito. Mahal na mahal din namin kayo mga anak. Kahit na hindi nagkaroon ng sariling anak sila Sebastian at Eve, ay hindi naman to naging hadlang sa pagmamahala nila. May kambal na rin naman sila na itinuturing nilang mga anak nila. Wala naman sa dugo ang pagkakaroon ng sariling anak. Nasa puso yan at pagmamahal. Ang totoong pagmamahal ay tanggap ng isa't isa ang kamalian ng bawat isa. Kung nahanap mo na ang taong tanggap ka kung sino ka man, ay huwag mo nang pakakawalan dahil maswerte ka sa kanya. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Sebastian at Eve. Wakas.